pala si Maria Polintesado from BTVTE. So today's video, ang gagawin natin is tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng network cabling. So bago ko mag-start, ipapakita ko sa inyo yung mga tools, materials, and equipment ng ating gagamitin. So una sa lahat, kailangan natin ng UTV cable, RJ45, RJ11, creeping tools, and LAN tester. So ngayon, ang gagawin kong video is meron tayong 4 kinds of network cabling. Una sa lahat is yung straight through, pangalawa yung crossover, pangatlo is yung rollover, and yung panghuli is loop. So ngayon, ang gagamitin po nating LAN cable o UTP wire is yung color gray. So ngayon, bago tayo mag-start, babalatan muna natin yung magkabilang side. Gamit ang clipping tools. At kabilang side din. So yung same process lang gagawin natin dito sa tatlong to. So ngayon natapos na natin siya balatan lahat, yung 4 na cable natin para sa straight through cable, rollover, crossover, and loop back. Ngayon mag-start tayo sa straight through cable. Paghiwalay-walayin lang natin siya. Then susundan natin yung color coding for straight through. Una is yung white, green. Green, white, orange, blue, white, blue, orange, white, brown, and brown. So papantayin lang natin siya para pagpasok sa RJ45 hindi siya hiwalay-hiwalay. Gunting natin siya para pantay-pantay. Yan. Ipapasok na natin siya sa RJ45. So ayun na, ipasok na natin siya sa RJ45. Ang next na gagawin natin is ilalak natin siya using the creeping tools. So ayun, ipapasok lang natin siya sa creeping tools and lalak. So ayun, kailangan hindi siya natatanggal. Same lang process yung gagawin natin sa kabila. Susundin natin yung color coding and then ilalak natin siya using the creeping tools. Ito na ating straight through cable. Ang next, so natapos na natin siya, naipasok na natin siya sa RJ45 and lahat is nalak na natin using the creeping tools. The next step we gonna do is itetest natin siya using the LAN tester. So ipapasok natin siya dito sa ayan. Yung kabila sa kabila naman. So itetest natin siya kung nagana ba ang ating ginawang network cabling. So as you can see, ayun, nailaw siya ng sabay. Meaning to say, nagana ang ating straight through cable. So ang next na gagawin natin is yung loop back cable. Sa UTP cable, hindi natin siya lahat magagamit. Kukuha lang tayo ng kapiraso dito. Yung pinaka-standard color yung kukunin natin. Which is yung white, green, and green, tsaka orange and white, orange. So kukuha lang tayo. Yan, yung 4 na yan. Yan. So, ang kinuha ko is yung white, orange, orange, white, green, tsaka green. Same process. Pag iwalay-walay natin siya para pag nilagay sa RJ45 hindi siya magwatak-watak. So, ayan. So, ang loop back cable natin is may color coding din. Papasok natin siya sa RJ45. So, unahin natin yung white-green. Ito yung white-green natin. Ipapasok natin siya sa slot number 1. Number 1, and then yung kabilang dulo naman is for slot number 3. Next naman is yung color orange. Papasok natin siya sa slot number 2. Number 2, and then yung dulo naman niya is slot number 6. Yan.
Sadyang mahirap lang talaga siyang isukso, kaya kailangan dami ang iyong pasensya. Ayan. Next is yung color green. White green. Sa slot number 4 naman siya. At yung kabilang dulo is sa slot number 7. Yung green naman is sa slot number 5 at sa slot number 8. Yan. Same process. Oops, natanggal siya mga be. Yan. Same process, ilalak natin siya using the creeping tools. So, ayun guys. Ito na ang ating loop back cable. Itetest na natin siya using the tester. So, ngayon, itetest na natin siya using the length tester. Papasok lang natin siya sa side na to. Then, kailangan gumana is yung 1 and 3. As you can see, umiilaw siya. 1 and 3. So ngayon, ang gagawin na po natin is yung roll-over cable. Since roll-over naman siya, 4 pins lang ang aking gagawin. 1, 2, 3, 4. Then sa kabilang dulo ng UTP cable is 8, 7, 6, 5. So una sa lahat, babalatan natin yung cable. UTP cable. Yan. Yan. Pagkabalat natin ng UTP cable, gaya ng sabi ko, 4 pins lang ang ating gagawin. Kukunin ko yung white, orange, orange, white, green, and blue. White, orange, and blue. Yung other color, tatanggalin na natin since 4 pins lang naman ang aking gagawin. Yan. So, kailangan so, ayun. Masyadong ikli. So, susundan na natin yung color coding niya. So, gaya ng sabi ko sa unang dulo, 1, 2, 3, 4. Una is white, orange, orange, and then white, green, and blue. Papasok natin siya dito sa RJ45, ay RJ11. Then next yung gagawin naman natin sa kabila is yung 8, 7, 6, 5. Baliktad naman yung color niya. So unahin natin yung blue, white, green, orange, tsaka white, orange. Tapos ulit natin sa RJ11. So, ayun. Ito na ang ating ay, natanggal. Puti. Masyadong mahirap lagay sa yan. Yan, natapos na natin yung color coding for rollover cable. Ang gagawin natin is ilalak na natin siya using the creeping tools. So, ayun. Pasok ulit natin. Then the next, ayun, kabilang dulo lang natin siya ilalak. So, ayun, hindi na siya natatanggal. So, next naman natin gagawin is itetest natin siya using the land tester. Doon natin ma-identify if nagana yung ating ginawang rollover cable. So, ayun, itetest na natin siya using the land tester. So, kailangan, since rollover siya, kailangan ang ating ilaw ay pasalungat. 5, 4, 3, 2. Then, dito dapat sa kabila is 2, 3, 4, 5. Pasok natin siya. As you can see, salungat po ang kanyang ilaw. Ulitin ko na lang. Ayan, salungat po. So, ibig sabihin, nagana po ang ating rollover cable. So, ang next naman na gagawin natin is yung crossover cable.
Sa totoo, ito na pala ang pinaka-last na ating gagawing network cabling. So, ayun, same process. Tatanggalin natin siya sa buhol-buhol. And then, susundin natin yung color coding for crossover. So, sa unang side na to, ang uunahin natin is white-green. White-green. So, next sa white-green is yung color green. Next is white-orange. White-orange. Then blue. White-orange. Blue. Blue. White-blue. Orange. White-brown and brown. Yan. Yan. Ulit-ulit lang ang sinasabi ko. Kailangan papantay natin siya. Para pag pinasok sa RJ45 is hindi siya nagkakanda-watak-watak. So using the scissor, gugupitin lang natin siya. Yan. Tapos ipapasok natin siya sa RJ45. Yan. Yan. Lumagpas siya. Then next is sa kabilang side naman yung other color coding. Ang una naman sa kabilang side is yung white-orange. White-orange, orange. White-green. White-green, blue. White-green, blue. White-blue. Green. White-brown and brown. So, ayun. Kapitin ulit natin siya para sa pantay na pagpasok sa RJ45. So, ito. Pasok na natin siya sa RJ45. Yan. So, ayun. Sisikipan ulit natin siya using the gripping tools. Then, the next side naman is, sikipan din natin siya. So, ayun. Itatry ulit natin siya using the LAN tester. Cut! Itatest na natin siya using the LAN tester. Yan. So, paano natin ma-identify if yung ating crossover is gagana? So, ayun. Dapat yung number 1 dito na i-align, ay dapat sabay siya sa number 3. Then sa next number 2, sa kabila dapat ay 6 siya umiilaw. Tapos sa number 3 naman ay dapat sa 1. Tapos yung 4 dapat pareho silang sasabay. Sa 5 same lang din sa number 5. Sa number 6 dapat sa 2 siya sasabay. Then sa 7 naman dapat 7 then 8. Sabay siya 7 tsaka 8. So try natin. So ayun. So, yung pattern na ginawa natin is tama lang doon para sa crossover cable. So, ayun. So, ayun guys, natapos na natin ang ating pagkikabling. Bali, 4 ang ating ginawa. Straight through, low, crossover, and rollover. Lahat to na-test na natin at lahat siya ay nagana. So, ayun guys, ayun lamang po ang aking video. Maraming salamat sa ating panonood.